What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Goro NFT nga pala, and for today gusto ko yung bigyan ng update dito kay Daily Miner. So si Daily Miner tuloy-tuloy pa rin yung mismong game niya, and nagpas 30 days na yung live ni Daily Miner, no? As you can see, pag pumunta ka dito sa kanilang main website, 38 day na nila right now. Tapos meron ng 71 NFT na na-mint, 12k players, around 13k na siya halos. Tapos ang pool niya right now is around 1,000 BNB. And meron silang recent update. So yung isa sa mga update nila is yung burn ng NFT. So pwede kang mag-burn tapos may makuha kang additional NFTs. So meron yung mga details sa kanilang white paper. So pwede nyo i-check. So may equivalent yan. I think 10 common is pwede kang makakuha ng rare ata. So I'm not sure, no. So pwede nyo i-check. Tapos next naman is yung kanilang package. So meron silang bagong mga package. As you can see, parang pang Valentine's ata to. And as you can see, may mga heart. Tapos pwede mo siyang bilhin gamit yung BNB. So 0.09 BNB yung lowest nila. Tapos ang ROI nito is around 28 days. So limited packs lang mga to. So mag-end to after few days at ano. So sa baba naman, pwede kang bumili ng packs gamit ang iyong Dcoin or yung mismong na-mine mo na Dcoin dito sa kanilang mismong laro. So as you can see, meron ako mga item. So pinakita ko to last time. Tapos yung NFT natin. So ito pa rin yung NFT natin. So ano nga ba yung iba pa nilang update? So pakita ko sa inyo kasi hindi pa live yung iba nilang update and nasa Telegram announcement pa lang nila. So as you can see, ito yun. Makikita nyo dito na event. So ends in 7 days, no? So meron silang parang point system. So kapag nag-deposit ka daw ng 1 BNB for example, meron kang 10 points. Pag 0.08 BNB, of course, meron kang 0.8 points. So para saan nga ba yung mga points na yun? So yung points na yun is, I think, para siya sa kanilang land. So as you can see, magkakaroon sila ng land sa susunod update and yung land details nila is nandito. So yung land is para siyang lalagyan na siya ng mga NFT. Tapos yung NFT na nandun is automatic siyang nagmamine. So hindi mo na kailangan magbayad ng Dcoin kapag mag-a-attack ka ng marami. So for example, meron kang 10 NFTs. So magbabayad ka ng Dcoin. Kapag click mo yung play all, so doon is hindi ka na mag-click. Tapos bukod doon, ang benefits pa noon is yung land is nagbibigay siya ng 10% increase ng mining power doon sa mga NFTs mo. Tapos yung ROI sa land is fixed daw. So fixed na 20 days. Tapos naglalast up to 30 days. So meaning nito, 10 days yung mismong profit mo. Kasi 20 days is ROI ka na sa land. Tapos guys, yung NFT na ilalagay mo doon sa mismong land mo. So yung mga NFT is yung para mga nagmi-min, ha. So hiwalay na NFT pa yung land. So pag naglagay ka ng NFT doon, walang expiration date or para magiging immortal yung mismong NFTs mo. So siguro magkakaroon lang siya ng buhay ulit kapag nilabas mo na ulit doon sa mismong land. So yung presyo ng land daw is na nakadepende doon sa kung gaano kadami NFT yung ilalagay mo doon sa mismong land. And isasama nila sa calculation yung minimum mining power ng NFT mo na ilalagay doon, tapos yung fee na play for all for 20 days. Meron silang example na computation dito. So for example, meron ka nilagay na specific na NFT and average NFT is merong 0.12 na namamine na Dcoin. Tapos yung fee pa no na 0.02 Dcoin para dun sa play for all, no. Tapos for example, meron kang 20 NFTs na nilagay. So nakalagay computation dito, ang magiging price nun is around 2.8 point. So I think 2.8 ata to Dcoin din, no. So I'm not really sure. Pero ayun nga, calculate income nandito rin. Tapos ang magiging income mo after 30 days is 3.96 Dcoin. So pagka minus mo yan, so around mga 1.16 Dcoin yung mismong magiging difference niya or yung profit. So guys, after 30 days yun. So nakalagay din dito sa kanilang note na kapag natapos mo nang ilagay mismong NFT doon sa land, tapos na fix mo na siya or na set up mo na siya, yung NFT doon is malalak. So hindi mo siya pwedeng dagdagan or palisin. So kapag gusto mo mag-add is magkikreate ka ulit or gagawa ka ulit ng bagong land. So meron silang parang event. So I don't think na permanent to, tong last na to. So una is yung mining power increase by 10%. So permanent yan. So kapag nasa land siya, tapos immortal, so hindi aandar yung parang days niya or yung mismong lifespan ng NFT. Tapos no need to pay pagka magpe-press ka ng play all. So yung play all guys, if ever hindi nyo alam, nandito yan sa NFT. So pakita ko lang sa inyo. Ayan, itong play all. So right now naka 0-0 siya sa akin kasi bawal pa ako umatak. Pero kapag pwede ako umatak, meron dyan nakalagay na fee. Ayan, tapos going back, ito yung tingin ko na hindi parang permanent. So merong free na plus ng play.
sa 10 days, no? So medyo naguguluhan talaga ako kasi nakalagay is parang hindi ka magbabayad pero meron palang 10 days. So 20 days, I'm not sure kung magbabayad ka or hindi. Tapos guys, sa next update daw nila, meron silang function na pwede mong swap yung BNB mo papunta sa point. And guys, meron silang poll nga pala dito sa kanilang Telegram. So sagot tayo. So ROI 15 days, land age 20. So I think mas okay yung yung number 3. So mas healthy ito sa economy, yung mas matagal. Ito okay din naman to. So 3 days lang profit mo. Pero yun nga, mabilis kasi yung ROI. So baka hindi maging okay. Pero parang same lang naman siya guys eh. Kung titingnan nyo, na-double yung mismong dito, yung ROI. So imbis na 20 days, naging 10 days na lang. So nahati sa gitna. Pero yung profit mo dito is 3 days lang kasi yung difference nila. So dito, 10 days. So okay din tong 1. So option 1 or option 3. Okay nang bahala, no? Mamili. So hindi naman siya naglo-load ata. So naglolo ko siguro yung Telegram ko. So next naman is yun nga, update nila sa land is nakita ko sa group chat or I mean sa chat nila sa Daily Miner na group chat is around mga Sunday daw to i-update. And ang update nila recently is itong package nila na bago. And syempre yung point system nila na kapag nag-deposit ka, meron kang makukuhang point. So meron nga pala ditong commission guys, if ever gusto nyong gamitin yung link ko, okay lang naman kasi malaking tulong yun sa aking channel. If ever naman gusto nyo mag-explore ng ibang mga play to earn, pwede nyo tignan yung ibang video kasi may mga bagong play to earn din tayo bukod kay Daily Miner. And syempre ang pinakamalakas ko pa rin na play to earn right now is yung Miner Work. So hindi pa ako masyado nakapag-update kay Miner Work pero yun yung pinaka solid na play to earn sa akin right now. Kasi nung December 28 ata sila nag-start pero hanggang ngayon talagang stable pa rin sila running. Nagpa-pump yung W coin nila tapos yung miners nila is stable pa rin yung income based sa USD. So yun lang guys, konting update lang naman kay Daily Miner. So mag-leave na lang kayo ng comment if ever may mga questions kayo or clarifications. Kung gusto niyo naman, pwede na kayong mag-reach out sa akin via TikTok and Facebook. Yun lang guys and see you sa ating next video.